Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa outcome na ginaganap dyan sa Kongreso. Yung mga nangyayari dyan. Hindi talaga nararapat na kod ang tawag dito. Mas bagay dito yung huwadkum. Mga huwad, mga puro piki, mga pagkukunwari, mga ipokrito. Yun yung makikita natin sa huwadkum na ito. O huwadkum na ginaganap din sa Kongreso. Pero siyempre bago tayo tuluyang pumalaot, isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulo kayo ng Pinas naroroon, sa ating muling pagpapala para sa araw na to. At siyempre ang Makatang Tambay pong muli na ang tanging puhunan, mga logic ng buhay. At kahit paminsan-minsan, nairaos natin yung ating passion na magbahagi rin naman ng ating munting pananaw sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa at sa politika na mainit sa panahon ito. Okay, dito tayo sa Huwadkum Committee na binuod yan sa Kongreso. Ang mga magagaling nating mga kagalang-galang, mahusay na mga congressman. At ito ngay apat na pinagsabay-sabay, kaya nga quad to. Ito kaya sinasabi nating huwad ito, hindi naman talaga ito hindi lehitimo. Yung mga nakikita natin na mga daloy, nung una, medyo naniniwala pa ako na talagang ang gusto talaga nila makita yung katotohanan. Umapalitaw sa mga ginagawa nilang mga pagdinig. Pero tumatagal, nakikita natin na talagang puro kaipokrituhan na lang yung nababanaag natin at nalilinawan habang tumatagal itong hearing nilang ito dyan sa Kongreso. Tingnan nyo ang mga nakukuha nilang mga testigo. Pag sa tingin nila yung testigo, wala silang mapapala at medyo parang masisilat sila o mahuhulog sila, hindi na nila pinapabalik. Tingnan nyo yung especially yung ng Europe Custom. Nakakulong ito. Sa bagay, lahat karamihan naman talaga mga witness nila o yung resource person, mga bilanggo, mga sinisimot lang nila sa kulungan. So, diba? Yung dalawang magka-inmate dun sa Davao na kinuha din nila dito sa drug war ni Duterte sa Davao. Bilanggo rin ito na di umano nga inutos ni Duterte na patayin yung 3 Chinese drug lord sa loob ng bilangguan. Wala lang, hindi na nila pinabalik. At ang dinuulit-ulit nila, kung sa tingin nila ay talagang may makukuha sila at kayang-kaya nila, ay yung katulad halimbawa ni Colonel Garma. Ngayon nakikita natin umiiba na ng kanta. Ito yung tono niya dati, bayang magiliw, ngayon barang bahay kubo na. Siyempre ito na nagiging bunga ito o resulta ng mga nakikita natin na labis-labis na panggigipit. Sabi nga hindi na raw ito in aid of legislation. Sabi ni Congressman Dante Marcolita, ito na raw ay ang tawag ngayon in aid of prosecution na. Diba? Wala nang patid na pang-usig yung ginagawa nila, hindi na talaga investigasyon para makabuo sila ng batas. Hindi na ganun yung nakikita natin dito. Pagkus talagang ngayon malinaw na si Duterte na talaga sinisintro nila at iniimbitan nga nilang humarap ito. Dito ako talaga napapareact sa mga ganitong mga pasada nila ng mga kongresman ito. Alam naman natin na ang target talaga ng hearing nilang ito, ng quadcom na ito, si Duterte, yung dating Pangulong Duterte.
Kaya nga yung in aid of legislation, ipinalitan na nila. In aid of prosecution na. Dahil wala nga sila ditong gustong ibaon at usigin. Walang tigil na pagbayarin di umano para makuha ng katarungan yung mga namatay sa war on drugs. Walang iba kundi si Duterte. Dahil ito nga yung naging dahilan ng pagkamatay ng marami mga inosenteng mahihirap. At kaya nasasabi ko na ito yung gusto kong reaksyonan, yung pag-iimbita nila na humarap doon si dating Pangulong Duterte. Pagkahaba-haba na nung kanilang investigasyon. Bakit sa halip na magdadaldal sila dyan at mag-iingay? At kung minsan nag-uugat pa nga ng pagtatalo mismo yung mga kongresista sa hindi pagkakaintindihan sa ilang mga issue. Kung kinakasuhan na nila, di ba? Isa-imbitahan nila ron para nangyayari. Kaya gusto nilang imbitahan, ipakita lang nila na talaga silang tigasin, sila ang makapangyarihan. Kaya kinakailangan naroon si Duterte at sagutin sila. At kita nyo, sabi nga ni Congressman Abante ay pumunta siya rito pero siya magmumura. Di ba? Binabalaan pa. Yun lang nakikita natin dito, pero sabihin mo na kaya yun ang gusto nila talaga. Makamit yung katarungan ng mga taong namatay, ng mga inosente sa paningin nila. Malabong mangyari yun. Hindi lang katotohanan talaga doon. At kaya nga sinasabi natin na kaipokrituhan lang tong mga hearing na ito. Hindi ako manguhula pero makikita nyo sa darating na taon pa kung may magawang batas ang mga ito at kung mayroong makulong sa pag-iimbestiga nilang ito. Sa katotohanan, gusto lang nila ditong mag-ingay. Gusto lang nila ditong may maiwan sa isipan ng tao kung gaano kasamang tao si Duterte. Dahil mamatay tao nga ito. Yun lang naman ang gusto nilang palitawin dito, pero tingnan ninyo sa darating ng mga panahon kung mapakulong nila ito.